Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa panibagong pag-asa, kalakasan at buhay na ipinagkaloob mo po sa amin kasama ng aming mga taga-subaybay sa Facebook Live at maging sa radyo. Salamat Panginoon sa umagang ito sa pagkakataon na ipinagkaloob mo Panginoon upang minsan pa ang iyong mga salita ay amin pong maibahagi sa aming mga kababayan upang magbigay ng kalakasan at pag-asa sa kanilang spiritual na buhay. Dalangin din namin ang mga may taglay na karamdaman, pagkalooban mo po ng kagalingan sa mga sandaling ito. We pray God for the complete healing para kay Princess Ioy na ngayong umaga ay maramdaman niya ang kalinga na nagmumula sa iyo. Pagkalooban mo siya ng complete healing sa pabalik-balik na lagnat at trangkaso at ano pa mga banta ng karamdaman, pagkalooban mo siya ng kagalingan in the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, Panginoon, ang operation na dadaanan ni Tatay Milan Ariado habang siya nasa Maynila ngayon, Panginoon. Pagkalooban mo siya ng complete healing in the name of our Lord Jesus Christ. Igawad mo sa Kanya ang katugunan, kalakasan. Ganon din kay Brother James Labini sa operation niya, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng katugunan, kagalingan, at maging ang kanilang baby, Ma'am Abby. Pagkalooban mo po ng kagalingan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, we declare healing para sa mag-ama, Panginoon, Labini family. Ganon din, Panginoon, dalangin po namin, patuloy mo i-comfort ang Griego family sa maagang pagpanaw ng kanilang bagong panganak na sanggol. Patuloy mo silang pagkalooban ng kalakasang spiritual, pag-asa, kaaliwan sa gitna ng mga pagdadalamhati, Panginoon. At lahat ng aming mga taga-subaybay, anuman ang kanilang mga pinagdadaanan, pagkalooban mo po nawa na comfort, Panginoon, at kalakasang spiritual na salita ng Diyos na mula sa programang ito na aming ipinapahayag ay maging kalakasan ng kanilang spiritual na buhay. Salamat, Panginoon, and we pray all our viewers and listeners to be blessed by the Word of God. Buksan mo po ang kanilang puso, kanilang isipan, at pagharian mo ang bawat isa ng iyong kapayapaan. Salamat, Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ang ating pong tatalakayin ngayon, mga kapatid, ay ang isang katanungan na kailangan natin mabigyan ng kaliwanagan, mga kapatid. Sino po ba ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay? Dahil alam po natin, mga kapatid, na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkakatawang tao, siya po ay nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. At siya po ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, ay muling bumangon na buhay mula sa mga patay. So, this is the question, mga kapatid, that we are going to discuss. Sino ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay? Sa mga talatang ating babasahin ngayon, mga kapatid, ay may establish po na ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo
ay hindi po magkakahiwalay na mga persona, kundi ito po ay iisa lang, mga kapatid, kagaya po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ng Juan 10:30. Ang sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. At ang talata pong yan ay tinatawag na self-explanatory. Pag sinabing self-explanatory, hindi mo na kailangang ipaliwanag para maintindihan. Dahil mismong talata ang nagpapaliwanag sa kanyang ibig sabihin. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. At sinabi pa ng Panginoon sa aklat ng Juan 14, kung ating titingnan ang talatang ito, mga kapatid, John chapter 14, kung ating babasahin ito, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. Kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. So ang sabi ng Panginoon, kung kilala natin siya, ay dapat kilala natin kung sino ang Ama. Kaya doon sa mga nagsasabi na kilala niya si Jesus, dapat kilala natin kung sino ang pangalan ng Ama. Kasi si Kristo mismo ang nagsabi niyan, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kung kilala niyo ako, kilala niyo ang aking Ama. At nung si Felipe ay nagkaroon ng kalituhan, ay itinanong niya mismo sa Panginoon kung nasaan ang Ama at ito'y ipakita sa Kanya. Dito po sa John chapter 14, in verse 8, sinabi sa Kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa Kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Magkahiwalay po ba yan? Hindi po. Paano mong sinasabi na ipakita mo sa akin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Nasaan daw po ang Ama? Hiwalay ba kay Jesus? Hindi po. Sapagkat sa kalagayan ni Jesus bilang tao, ay nananahan, tumatahan sa Kanya ang Ama. Yun po mismo ang galing sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. So kaya sa United Pentecostal Church ay hindi po tayo naniniwala sa tinatawag na Triune God or Holy Trinity di umano. Kasi wala pong talata sa Biblia na tumutukoy sa Trinity o tatlong persona sa pagka-Diyos. Sapagkat kung pag-aaralan natin yung katuruan tungkol sa Trinidad or Triune God, nagsasabi din sila na isa ang Diyos, pero hindi sila naniniwala na si Jesus at ang Ama ay iisa. So magiging dalawa ang Diyos. Si Jesus pa lang at ang Ama,
dalawa na. Pero ayaw naman nilang aminin na dalawa ang Diyos. But the way they explain about God or Godhead ay lumalabas na dalawa. Kasi Diyos si Jesus, anak lang. At iba pa ang Diyos Ama. So kung iba pa ang Diyos Ama at si Jesus ay Diyos, ilan ngayon ang Diyos? Lalabas na dalawa. How about yung banal na Espiritu? Diyos din. So lalabas na tatlo ang Diyos. Pero sa mga tagapagturo ng tatlong persona ang Diyos, ayaw nilang aminin na tatlo ang Diyos. Hindi nila yan sinasabi. Kaya nga mayroong confusion at mayroong deception. Sapagkat pag sinabi ng Biblia na isa, walang ibang paliwanag dyan. Isa yun, numerically. One. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Now, mga kapatid, ngayon, patutunayan po natin sa ating pag-aaral sa kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay hindi magkakahiwalay na persona, kundi tatlong kapahayagan na ginampanan ng nag-iisang Diyos. Instead of three persons, ang tama ay ang three manifestation. Tatlong kapahayagan ng iisang Diyos lamang. Hindi tatlong persona. Because in the first place, the nature of God is not a person. According to John 4:24, God is not a person. God is a spirit. And they that worship God must worship God in spirit and in truth. So upang patunayan po natin ayon sa Biblia na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi magkakaiba, hindi magkakahiwalay na persona, kundi iba-ibang manifestation lamang ng iisang Diyos. Sasagutin natin ngayon ang tanong na kung sino ba ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay. Sa mga sagot sa tanong na ito, ay mai-establish na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay walang iba kundi ang iisang Diyos. At ang pangalan ay ang Panginoong Hesukristo. So simulan po natin mga kapatid dito sa aklat ng Juan, John chapter 2, verse 19 up to verse 22. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw." Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo sa 3 araw. Datapwat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon na maguli, siya sa mga patay ay naalala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi niya. Mga kapatid, maliwanag po na nung sinabi ni Kristo na igibaan niya ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw, ang maliwanag na tinutukoy ng Panginoon sa kanyang statement ay ang kanyang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi lang ito naintindihan ng mga Hudyo dahil wala nga po silang pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, kasi inuusig siya ng mga Hudyo, igiba nyo ang templong ito
at aking itatayo sa ikatlong araw. Sabi ng mga Hudyong hindi nakaunawa, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo lang sa ikatlong araw o 3 araw. Hindi nila napagtanto at hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ng Panginoon na itatayo na templo ay ang kanyang katawan na kapag ito ay pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, mangyayari nga po yun. At nangyari nga. Hindi naintindihan ng mga Hudyo na ang tinutukoy mismo ni Kristo sa kanyang sinabi ay ang kanyang muling pagbangon mula sa mga patay. Ang sabi niya, aking itatayo, singular, walang katuwang, walang involved na iba sa kanyang resurrection. Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa ikatlong araw. So sa makatuwid, mga kababayan, ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay ang kanyang sarili. Aking itatayo sa ikatlong araw. Maliwanag po yan, mga kapatid. Sabi ni Jesus, itatayo ko sa ikatlong araw. Ibig sabihin, ibabangon ko ang aking katawan sa ikatlong araw. Babangon muli ako sa ikatlong araw pagkatapos ng kamatayan. So dito sa talatang ito, walang ibang bumuhay kay Jesus sa mga patay, kundi ang kanyang sarili lamang. Maliwanag po yan. Klarado, mga kapatid. Subalit, sa ibang talata naman, ay meron tayong mababasa na tila iba ang sinasabi. Ganito po ang nakalagay dito po sa Gawa 2:23 hanggang sa talatang 24. Ang sabi po dito, siya na ibinigay sa dakilang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay, na siya'y binuhay na maguli ng Diyos. Ang tinutukoy dito na Diyos ay ang Ama. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi nararapat o hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Mga kapatid, tila baga magkasalungat. Sa isang talata ng John chapter 2 verse 19 to 22, sabi ni Jesus, igiba nyo ang templong ito. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang katawan, at aking itatayo sa ikatlong araw. Nang ibig sabihin niya, mismo doon sa talata, ay ibabangon niya ang kanyang sarili mula sa mga patay sa ikatlong araw. Pero sa talata naman na ito ng Gawa, sinasabi po rito na si Jesus na pinatay at pinako sa krus ay binuhay na maguli ng Diyos. Ang Ama ang tinutukoy dyan. So ang tanong, sino ba talaga ang bumuhay kay Jesus sa mga patay? Sabi ni Jesus, ibabangon niya ang kanyang sarili. Sa isang talata naman ay sinabi na binuhay siya ng Diyos Ama, mula sa mga patay. Kung magkahiwalay ang Diyos Ama at si Jesus Christ, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Pastor, pareha sila nagsasabi ng totoo.
Kung magkahiwalay sila at pareha sila nagsasabi ng totoo, ang tanong, ilang beses bang namatay si Kristo para 2 beses siya mabuhay na maguli? Ibig sabihin ba 2 beses si Kristo binuhay na maguli sa mga patay? Abay, hindi po ganon ang nangyari. 1 beses lang siyang namatay, kaya't 1 beses din lang siya nabuhay na maguli sa mga patay. At hindi lang 2 yan, mga kapatid, na nagkiklaim na hindi natin marireconcile ito kung hindi natin paniniwalaan yung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. The only way that we can reconcile those verses that seems to be contradicted ay kapag pinaniwalaan natin yung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sapagkat sabi ni Jesus, ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. So, hindi sila magkahiwalay. So, sinabi ni Jesus na ibabangon niya ang kanyang katawan sa 3 araw. So, ibig sabihin, siya ang bumuhay sa kanyang sarili sa mga patay. Pero sabi naman sa Gawa 2, 23 hanggang 24, binuhay siya ng Diyos. At tingnan pa natin sa the same chapter ng Acts chapter 2 at sa verse 32. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos. At tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Ayan. Ang Jesus daw pala na pinako sa krus at namatay, binuhay ng Diyos Ama, binuhay na maguli. So ngayon, doon sa mga naniniwala na iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu Santo, paano nyo ito marireconcile? 2 ang nagkiklaim at mamaya may pangatlo pa tungkol sa kung sino ang bumubuhay sa mga patay. Another verse, mga kapatid, sa 2 Corinthians, kung titingnan natin ang talatang ito, mga kapatid, ganito po ang sinasabi. 2 Corinthians in chapter 3 verse 6. Sabi dito, mga kapatid, 2 Corinthians chapter 3 verse 6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ayan. It is the Spirit that giveth life. So ngayon, 3 na ang nagkiklaim kung sino ang bumubuhay sa mga patay. Si Jesus Christ, sinabi niya na ako'y babangon sa 3 araw. Sinabi naman sa ibang talata na si Jesus Christ ay binuhay na maguli ng Ama, ng Diyos Ama. At dito sa talatang 2 Corinthians 3:6 ay sinasabi na ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. The Spirit giveth life. Ngayon, kung hiwa-hiwalay ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang tanong, 3 beses bang nabuhay na maguli si Jesus sa mga patay? Kung hindi natin paniniwalaan ang katotohanan na si Jesus at ang Ama ay iisa,
Sasakit ang ulo natin kung paano i-reconcile ang mga talatang ito kung sino ang bumuhay kay Jesus sa mga patay. Subalit sa mga naniniwala na iisang Diyos lamang ang ating dapat paglingkuran, hindi po yung conflicting, hindi yung contradicting na mga talata. Sapagkat alam natin na ang Ama, ang Anak at Espiritu ay si Jesus Christ. Jesus Christ is the Father in creation. Jesus Christ is the Son in redemption. And Jesus Christ is the Holy Spirit in our regeneration. Klarado yan. Walang tatlong persona na magkakahiwalay pagdating sa pagka-Diyos. There's only one, numerically one true God. His name is Jesus Christ. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, tingnan natin ang talatang ito, mga kapatid. Ganito ang ating mababasa. 1 Corinthians 15:45, gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Si Jesus Christ po ang tinutukoy na huling Adam. Ang unang Adan ay si Adan na nilikha doon sa halamanan ng Eden. Ang unang Adan ang naging sanhi ng ating pagkakasala. Subalit ang huling Adan na walang ibang tinutukoy dyan kundi si Jesus Christ, at hindi yan tututulan ng mga knowledgeable sa Bible na mga taga-subaybay natin. Yung mga totoong knowledgeable sa Bible ay aminado sila na ang second Adam is no other than the Lord Jesus Christ. Ano daw ang second Adam? Kung ang unang Adan ay naging kaluluwang buhay, subalit ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. So si Jesus Christ din ang Holy Spirit. At isa pang talata dyan, sinabi ng Panginoon, saan man naroroon ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, ay naroon ako sa kalagitnaan nila. Kagaya ngayong umaga, kung may mga pagtitipon, dalawa o tatlong nagtitipon ng mga tao, at ang pinag-uusapan ay tungkol kay Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, naroon siya sa kalagitnaan ng pagtitipon na yon. Pero hindi bilang persona, kundi bilang banal na espiritu. At sinabi rin ni Jesus Christ na siya'y mananahan sa ating mga puso. At iyan ay totoo. Kung ang Panginoon ay nananahan sa puso mo, ang tanong, ano siya? Persona, tao, o espiritu? Ang sagot, makakapanahan lang siya sa ating puso kung siya ay banal na espiritu. Hindi siya pwedeng makapanahan sa puso natin kung siya'y tao. Sabi niya, titira siya sa ating puso. Kung tao lang siya, paano siya titira sa puso natin? Magkakaroon ba ng major operation sa puso para ipasok si Jesus Christ bilang tao? Hindi ganon ang pakahulugan ng Biblia. The only way that Jesus Christ can dwell upon our hearts is through His Holy Spirit. And Jesus Christ manifest as Holy Spirit. Siya ang banal na Espiritu. Kahit ngayong umaga, habang kayo'y nakikinig ng taimtim at bukas ang puso,
ang Panginoong Hesukristo ay kumakatok sa inyong puso. At kapag ito ay binuksan nyo, ang Panginoon ay papasok at ang sabi niya, hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So yan po mga kapatid. Sinasabi ni Jesus Christ, siya ang babangon mula sa mga patay. At sinasabi sa ibang talata na si Jesus ay binuhay ng Diyos Ama mula sa mga patay. At sinasabi rin ng ibang talata na ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay. Ang unang Adan ay naging kaluluwang may buhay. Ang pangalawang Adan ay naging Espiritong nagbibigay buhay. So kung sususugan natin yung pagtuturo ng Trinity, na iba-iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu, pare-parehas Diyos, magkakahiwalay, pantay-pantay ang kapangyarihan, hindi po nila yan mapapanindigan. Yung co-equal in power, hindi po yan napapanindigan ng mga Trinity teachers. Sapagkat sa kadalasan nilang pagsasalita, ay lagi nilang binabanggit that the Father is greater than the Son. If the Father is greater than the Son, so hindi sila co-equal pagdating sa kapangyarihan. Kasi tama naman ang sinasabi ng Biblia na ang Ama ay mas makapangyarihan kaysa Anak. Sapagkat ang kalagayan ni Jesus bilang anak, siya yung tao. Kaya yung dual nature of Jesus Christ ay makikita natin na existing sa banal na kasulatan. Bilang tao, siya ay pinanganak. Wala namang Diyos na ipinapanganak. Bilang tao, siya ay nagutom. Wala namang Diyos na nagugutom. Bilang tao, siya ay natulog. Wala namang Diyos na natutulog. Bilang tao, siya ay lumaki sa pangangatawan mula pagkasanggol. Wala namang Diyos na lumalaki kasi wala namang Diyos na pinapanganak. Pero lahat ng yan ay naranasan ni Kristo in His human nature or in His sonship, mga kapatid, sa kanyang pagiging anak. Siya'y tao. Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng Pilipos, mga kapatid, dos, kung titingnan natin ang talatang yan, ay maliwanag po nating mababasa ang katotohanan, mga kapatid. Philippians chapter 2, beginning from verse 6, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya nga siya namatay dahil siya ay nagkatawang tao kahit siya ay Diyos. Kasi hindi naman namamatay ang Diyos. Nung namatay si Kristo, hindi namatay ang Diyos. Ang namatay lamang ay ang kanyang humanity, ang kanyang pagiging tao. Yun po yung subject for physical death. But being God, hindi siya namamatay. At hindi siya mamamatay. Because God is alive and He is alive forevermore. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pagtalakay. Another verse dito po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Tingnan nga natin ang talatang ito.
Ayan, nabasa na pala natin yan. About the second Adam. Yan. So ngayon, mga kapatid, kung totoong biblical ang Trinity, mahirap ito i-reconcile, mga kapatid. Yung issue about the resurrection of Jesus Christ. Sino ang bumuhay kay Jesus mula sa mga patay? Tatlo ang claim. Sinabi ni Jesus siya. Sinabi naman ng Ama, siya ang bumuhay. Sinabi ng Espiritu Santo, siya ang bumubuhay. Sa mga patay, siya ang nagbibigay buhay. So, sino sa tatlo? Kung magkakahiwalay sila sa persona. Ibig sabihin, 3 beses bang binuhay na maguli si Jesus mula sa mga patay? I don't think so. Walang 3 resurrection na nakarecord sa Bible about Jesus Christ. There's only one death. So therefore, there's only one resurrection happened to Jesus Christ. So sino sa tatlo ang bumuhay kay Jesus sa mga patay? I-reconcile natin yan. Subalit doon sa mga one God believer, hindi yan conflict. Dahil si Jesus, ang Holy Spirit at ang Ama ay iisa. Jesus Christ is the Father, Jesus Christ is the Son, and Jesus Christ is the Holy Spirit. There is no Trinity or Triune God in the Bible. Hindi rin yan tinuro ng mga alagad. Wala ring pahiwatig. Hindi lang naiintindihan niya na marami. Ang akala nila, 3 ang Diyos o 3 person. Ayaw din naman nilang sabihin na 3 ang Diyos. Natitisod sila dyan. Pag sinasabi natin na ang Diyos ng Trinitarian ay 3, gagalit sila dyan eh. Titisod sila. Ayaw nilang sabihin na 3 ang Diyos nila. Pero sa paraan na kanilang pinaniniwalaan at pinapaliwanag, nagiging 3. Kasi galing din kami sa Trinitarian. Nagpipray kami ng separate sa God the Father. Nagpipray kami ng separate kay Jesus Christ. At nagpipray kami ng separate to address the Holy Spirit. Eh ngayon, kung hiwa-hiwala yan, bakit mo i-specify pa yan sa prayer? I pray to you, God the Father. I pray to you, Jesus Christ. And I pray to you, the Holy Spirit. Bakit mo yan tatawagin as individual kung naniniwala ka na isa lang ang Diyos? Mga kapatid, pag tinawag mo ang Ama, tinawag mo si Jesus. Sapagkat sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. And in conclusion to our topic, pagdating sa langit, ilan ba ang Diyos na makikita ng mga mananampalataya? Ilan ba ang trono ng Diyos? At ilan ang nakaupo sa trono ng Diyos? Revelation chapter 2 verse 4. Pakinggan po natin, mga kapatid. Ngunit, okay. Revelation chapter 4 verse 2 rather. Pagdakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit, at sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Kung 3 ang persona ng Diyos, sino yung nakaupo sa 3? Ang Ama ba? O asan si Jesus Christ? Si Jesus Christ ba ang nakaupo? Saan banda ang Ama? O nasaan ang Holy Spirit? Bakit isa lang ang trono sa langit kung 3 sila? Maliwanag po, mga kapatid, na ang Ama, Anak at Espiritu Santo
ay iisang Diyos lamang. There's no Trinity in the Bible. Even in heaven, hindi mo masusumpungan ang Trinity. Sapagkat sa langit ay nakita ni Juan, may isa lamang luklukan. At sa ibabaw ng luklukan ng Diyos ay may isa lamang na nakaupo. At sino ang nakaupo na yan? Walang iba kundi ang King of Kings and Lord of Lords. His name is Jesus Christ. He is the Father in creation. He was the Son in redemption. And He is now the Holy Spirit in our regeneration. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Panginoon. And I hope na naliwanagan po kayo. Just comment down below kung kayo ay may natutunan, kung kayo ay agree, kung kayo ay tutol. Give your comment mga kapatid. Amen. At kung kayo ay galing sa Trinity belief at naging one God believer, please testify your experience about the understanding given to you by the Holy Spirit. Ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Maraming salamat mga kababayan. Pagpalain kayo ng Panginoon at ngayon tayo po ay pansamantalang magtatapos. Panginoon, maraming salamat sa kalayaan na pinagkaloob mo kasama ng aming mga kababayan mula sa maling aral. Ang katotohanan ang nagpalaya sa amin. Mula sa paniniwala na 3 persona ang Diyos, pinalaya mo kami, ang aming buong family. At ngayon, ito ang aming pong ipinaglilingkod sa aming mga kababayan na maaring gapos pa rin at alipin ng confusing and deceptive na aral about Trinity. Na ito ay hindi nga kayang ipaliwanag maging ng kanilang mga matatalinong theologian. Panginoon, dalangin po namin, pagliwanagan mo po ang kaisipan ng aming mga taga-subaybay upang makilala nila na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, Panginoong Hesukristo. Ikaw ang Ama sa paglikha, Anak sa pagtubos, at ikaw ngayon ang banal na Espiritu na kumikilos sa puso at isipan ng bawat tao, maging sa mga nakikinig ngayon. Panginoon, ang makilala ka namin ay isang napakalaking pagpapala na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na dapat naming paglingkuran, pag-alaya ng buhay at aming sundin habang kami nabubuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kaliwanagang ito. At sa mga napagpala, Panginoon, patuloy mo silang akayin sa paglilingkod sa isang tunay na Diyos. Walang iba kundi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at sa kaliwanagan. I believe that as I speak this morning, ikaw ang bibigay ng enlightenment sa mga nakikinig sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon. From Trinity teaching, palayain mo ang aming mga taga-subaybay. Natanggapin nila na ikaw lang ang nag-iisang tunay na Diyos. Kagaya ng marami ng mga tumugon mula dito sa programang ito, marami ng mga Trinitarian ang naliwanagan at nagpasyang maglingkod sa isang tunay na Diyos. Ganun din ang iyong gagawin sa mga nakasubaybay ngayon sa radyo at sa Facebook Live. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming samot dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen.